naman sa isang episode ng Copy Session. Nandito tayo ngayon sa Pico de Pino, celebrating the Dad's Spider event. Handog sa atin ito ng Spider Philippines. Yan. Thank you, Spider. Thank you, Spider, sa pag-sponsor ng ating pagkain. Yan. Thank you, Spider. Tapos kasama din ang ating mga nakasama sa Yaya Ride. At dahil sila yung mga naka-Spider helmet, sila ay nakakuha ng Free breakfast. Handog ng Spider. First question. Galing kay Adventure Awaits with Alain. Gumagamit ba tayo ng Xiaomi butter pag naglo-long ride? Hindi, paltos kung paltos. Yes. Ano, palaman ba yun? Yung Xiaomi cream? O yung pinapahid dito. Ay, hindi. Dati sinubukan ko petroleum jelly. Kaya lang Lagkit? Oo, hindi Lagkit? siya komportable. Si Master. Naiihi. Oh, Talaga. Petroleum jelly. petroleum jelly. At ngayon, May dala po ako pero ngayon di pa ako nag- hindi pa. Oh. Ayan. Kayo ba? Magamit ba ka ng Xiaomi cream? Hindi. Paltos kung paltos. Ayan. Hardcore, yeah. Yes. Ako may nalagyan ko asin eh. Tsaka mag-ride ka na mag-ride hanggang sa kumapal yung... Ang tawag doon? Ito, kalyo. O yung para magkakalyo yung port mo. Pag may kalyo na, ano na eh. Oo. Pag natakamot ako, brush pa mo ko. Tsaka pinakamasarap kasi niyan, Hop, kung teka. galing kang long ride, Oo. tapos masakit, di ba? Mm. Tapos maliligo ka, tatamaan ng tubig. Ang sarap. Upo kasi ni Dora. Oo. Ang hapdi. Tsaka baka ba pagkamalan mo eh, na energy gel eh. Makain. Yun. Xiaomi buttercream. Pagka mababa yung saddle time mo tapos maglo-long ride ka, dala ka niya. Ikaw ba, gumamit ka? Ever since. Paltos kung paltos. Next question galing kay Lucy21. Bakit daw siya nagkakabuni kakabike? Dahil ba to sa init ng araw? Ayan. Buni. Buni. Oo. Ba't wala, ikaw? Ikaw ano eh. Ikaw ang ano eh. Season eh. Buni kapag... Malamang sa malamang yan, kapag ka paulit-ulit kang gumagamit ng bike jersey mo tapos di nalalaban na maganda. O kaya kapag ka nagkakapalit-palit ka ng bike jersey. O kaya kapag ka sobrang pawising ka tapos... Pagin ka na ito. Lalo na pagka multi-ride eh. Ano? Yung isang buong araw mo nasuot yung jersey mo. Oo. Yan, buni. Ako ko, di ko pa naman naranasan. Oo. Pero sa amin wala man nagkakabuni. Punja yan, di ba? Oo. Kumbaga nakuha yan. Hawa-hawa yan eh. Tapos yun nga, sa hygiene din. Kaya gumamit. Ugaliing maligo. Pagkatapos, no? Hindi, wala eh. Ganun talaga eh. Ay, pagkatapos mag-ride, maligo. Kahit yung ano, Ilod. tsaka hilod. Yung sa ligo, wag yung sobrang lamig na tubig, yung parang yelo. Lalo na pagka meron kang diabetes, sakit sa puso, baka masyak yung katawan. Hindi natin. Kaya yun, to prevent buni, good Hygiene. personal hygiene. Next question, galing kay Joben. Tuwing kailan dapat magpa-overhaul ng MTB? Ayan, ikaw ba? Tuwing kailan ka nagpapa-overhaul kay Ako? Kuya Jaime? Tuwing bago ako mag-epic ride. Although hindi naman siya advisable, pero mas gusto ko lang. Oo. Gusto ko lang sigurado na lahat, yung preno, yung kable, tapos malinis, gano'n, para swabe yung takbo. Pero pag tinignan mo online, iba mga 6 months ang advice nila. 6 months. Depende pag may naramdaman ka na. Pero ako, gusto ko bago ako sumabak sa isang malayo, kasi malayo talaga. Gusto ko swabe. Oo. Tapos paano overhaul lang ginagawa ni Kuya Jaime doon? Babaklasin lahat yun, hanggang sa kalit-ngitan, pati mga bearing, ganyan, sililinisin. Kasama repack. Oo, kasama rin pa. Para ma-check, lalo yung, kasi minsan, yung mga bearing, Oo. minsan di ba, nababasag or madumi na, kalawa, bottom bracket, madumi, Oo. lalo pag naputikan. Mm. Ayun, lahat ng may wear and tear sa bisikleta, Oo. check yan. Tapos, minsan kung kaya ng linis, lilinisin, pero minsan, pagka hindi na talaga, sasabihin naman sa'yo ng mekaniko na, palitan na natin tong kable or yung brake pad, ganyan. Kasi syempre, tinitingnan din ng mekaniko yung safety mo. Diba? Lalo pag preno. Yan ang number Tama. one. Pagka mahirap yung sasaba ka tapos yung preno mo tangilid. Master. Oh, pagka may nararamdam na. Alam mo, kasi sa lugar ko, kita nyo naman, palagi ako nalulupugin. So, madalas ako nagpapalit na Yung mga kadena, bearing. na
Bearing, lalo ng bearing. Oh, tsaka ano sa inyo, tubig alat, no? Oo, tubig alat. Kaya pag usually pagdating ko sa bahay, spray agad ng tubig tabang. Tapos pahit ng langis. Buti na lang, kaya hindi ako high-end na bike eh. Oo. Kasi, Madaling palitan ng pyesa. pagka yun ngayon, pagka high-end, diba? Sa lugar ko, hindi advisable. Kaya puruan nila sa akin. Mga entry level, mga mid. O, mga mid na lang. Kaya mura na ang piyasa, madali pa rin Oo. Yun. Yan. Sa akin, good habit, semi-annual o annual overhaul. Sa akin may access lang kasi ako sa mekaniko. Ayun, oo. Kaya anytime na gusto ko, pwede libre. Oh. Kayo, kailan kayo nagpapa-overhaul ng bike? 6 months din, no? Basta, kailangan ko para pag-overhaul ng bike. Every 6 months. Every 6 months. Galing kay Lance Chua. Meron ba daw tayong mga music playlist na pinapatugtog kapag nagra-ride tayo? Di ako nag-music pagka nagra-ride. Oo. Kasi para rinig mo yung nangyari sa environment. Lalong-lalo dito sa Marilaki, no? Oo. Kailangan sa malayo pa lang, rinig mo na yung dagundong ng mga motosiklo eh. Iingay, no? Oo. Pati merong iba, si Charles, siya may bone conduction. Oo. Pero ako, ever since hindi ko lang nakasanayan na nagpapatugtog. Oo. Tsaka nag-vlog ako eh. Oo. Tsaka, oo nga. Pagka mga, pero wag na. Kumaga, iba talaga kasi may may awareness kasi sa surrounding mo eh. Yes. Oo, kasi pagka napasarap sa music na pinapatugtog sa tenga mo, tapos nakaligtaan mo yung mga nakakasalubong mo, nakakatabi mo, tapos nasemplang ka. Mawala sa Oo. Malapit, hindi mo marinig yung langgam. Matatawid yung langgam. Nasa kasama mo na pala. Matatawid yung langgam eh. Tama sa gano'n ko. Yung manaririnig yun. Yung matatagasa mo. Makapatay ka pa ng langgam. Ayan, agree tayo doon. Safety first. May nagsasounds kanina eh. Ito si... Ay, naka-bone conduction Ayan, ganito, bone conduction. Yan. O kasi yan, rinig mo naman yung mo, moped. Anong playlist mo, Master? Mga 90s na alternative. Alternatives. Meron pa isa. Pero dito sa bone conduction mo, maliban dun sa music na piniplay mo, narinig mo yung surroundings. Surroundings. Oo, yun pa. Yun. Highly recommended. Bone conduction, kung gusto nyo talaga mag-sounds. Pero, kasi pagka earpiece tapos nakabound sa tenga mo, kahit naka-ambient sound yun, malilito ka eh. Tapos may noise cancellation ba? Next question galing kay Jeffren Aratea. Ano magandang bike routine para mabawasan ng fat sa katawan? Nangingi siya ng example ng ilang kilometers per week. Kasi, ayan, para makapagpapayat. Dun sa kilometers per week, sobra kasing subjective niyan eh. Kasi, iba-iba kasi tayo ng bike fitness. Kung ako mag-a-advise sa'yo, dumukonin sa time in heart rate zone. Halimbawa, siguro, zone 2 ka, 30 minutes to 1 hour. O, tapos, mag-iiba-iba kasi yung kilometrahe dun. Tapos, zone 2 to zone 3, ibig sabihin nun, habang pumapadya ka, kaya mo magsalita pero hindi mo kayang kumanta. Ayun yung para maging metric mo. Tapos, syempre, sa pagbabawas ng timbang, 80-20 yan. 80% dun sa kinakain mo, 20% exercise. So, dun sa kinakain mo, hanggat maaari, bawasan mo na yung mga processed food, soft drinks, mga candies, mga junk food, more on whole foods. Yung mga naluluto mo sa bahay. Sampung manok. Oo. Sampung baboy. Pero huwag yung mga processed food. Oo. Tapos yan na. Within 6 months to 1 year, makikita mo, makakapagbawas ka ng timbang yan. Hindi, tsaka mas talaga. Mas sa pagkain talaga kaysa sa kilometers. Kasi dati, nung medyo malaki-laki pa ako, kahit gaano kalayo ang tirahin ko, basta kain ako ng kain, ang hirap magbawas ng timbang. Pero nung nagsimula akong mag-cut down sa pagkain, doon ko nakita na magandang tandem yung bike tsaka diet. Iba ako sa Ito, umaga. Si Master, alam ko lumiit na to eh. Oo. Di ba? Yan. Parang yung mga unang sama mo, mas malaki ka, no? 128 ako ngayon. Ngayon? 95. 85? 95. 95. From 120 Malaki to pa rin, 95. pero malaki na yun. Anong naging effective sa'yo?
bawas kain. Bawas kain talaga. Diet Kasi talaga. dati, ride naman ako ng ride, pero kain din ako ng kain. Hindi naman ako pumapayat. Tapos nung nagbawas ako, ang kain talaga, Diet. ayun, mabilis yung... More on diet talaga. Oh, ayan Pagkain at exercise. Galing kay Parong nga ayaw. Nagja-jogging ba ako sa umaga at nagbibisikleta? Madalas bisikleta tapos sumusundot-sundot ng jogging. Lalo na pagkakasama si Mrs. Jogging. Ikaw, Master? More on ano ko ngayon, more on jogging ako ngayon. Oo. Masipag tumakbo si Master eh. Di pa tayo pa yan? More on jogging. Mas, mas napipil ko gumagaan ng pakiramdam ko sa pagja-jogging. Ayan. Sipag tumakbo si Master eh. Mga Sa bike, ang tagal-tagal ko na nag-bike eh. Ano eh. Dyan natatapos ang ating kapihan session. Wala pa, kadarating pa lang ni Charles yun. Mas jogging, mas ano. Oh. Tsaka yung last half marathon mo, naka-Deadpool kang costume nun. Oo, yun ang mabigat. Pero okay naman, enjoy, masaya. Enjoy. Yun. Tsaka ang ganda ng running community ngayon. Daming tumatakbo. Namin nasa running era. Running Saka era. pickleball. Yes. Ayan, tatakbo tayo. Kagawad. Oh, next question, galing kay Max Makot. Pwede bang uminom ng maraming malamig na tubig after laspag na laspag ka na sa long ride at mainit ang araw? Hindi ba yung masama sa health? Sige. Eto kapag ka laspag na laspag, wag lang maraming malamig na tubig. Kumbaga, fluid with electrolytes. Kahit yung mga Pocari, sige, okay na yan, pwede na yan. Pari. Kung ganong kalamig, yung malamig na walang yelo. Kumbaga, galing lang sa ref. Kasi baka yung lamig na may yelo, baka kasi mag-brain freeze ka o kaya kapag ka may dinadamdam ka ng mga sakit, baka kasi masyak yung katawan. Kaya hindi lang basta tubig. Fluid with electrolytes. Pari, Yan. the best. Pocari. Pocari sweat. Pari. So, shout out Pocari. Baka naman. Baka naman. Next question galing kay Gilson Baldubino. Pwede pa mag-cleat sa Japanese bike? Oo naman, wala namang bawal. Bike pa naman yun eh. Ayun, kanya-kanyang treat no. Kahit sa motor, pwede ka maglagay din siya sa tahe. Walang mabawal sa'yo. Oo, kasi nakasaksakan naman ang cleats yun eh. Oo. Ano naman ang presyon yung jump bike mo eh. Nakaano kasi naka-jump bike na ano na tangita. Pero i-set up mo na maganda, baka kasi mali yung setup mo, kada sipa mo, masakit sa tuhod. Tsaka baka masakit sa port kasi higupin ka pababa ng cleats eh. Tama. Pwede naman kabitan pero tama, ayusin mo yung ano mo, yung position mo sa bike. Nakaturing kasi yun eh, yung jump bike eh. Oo. Yan. Kaya pwede lagyan ng cleats yan. Power meter, lagyan mo, pwede din yan. Wala tayong pakalam sa nararamdaman nila, bahala sila. Next question, galing kay Bikes and Guitars. May advantage ba ang di paggamit ng bar tape o personal preference lang? Sa'yo, gamit mo. Ayan, di ako nagba-bar tape. Sayang lang eh, nasisira. Tsaka pinamumugaran ng ano, ng asin-asin. Tsaka yun, pagka tinamad ka, tutubuan ng mga amag. Kaya ba, subukan nyo na ba yun? Mag-bar tape? Nagay ko na rin yung bar tape eh. Kasi, Kaya. hindi kasi, adjust nung ano, nung drifters na STI. So, di ba eh, pag nagkabit ka ng bar tape, ang hirap niya adjust nun, kabit ka lang sa kabit mo. So ano mas okay? Ano mas maganda para sa'yo? May bar tape o wala? Bihira, tama naman si Doc, bihira ko naman gamitin yung ibang part nung drop bar. Usually nasa good luck din naman ako. Tsaka pag-ahon dito sa may Tops. tops. So yung drums na yun, nakabira din ang gumamit nun. Kasi finit ko na yung ano, yung puts ko na yun yung pinagusto kong position na yun. At ito na, last question. Galing kay Ria 1653. Ito, paikutin na lang natin to, tapos sama na natin sila. Mga mahalagang dalin kapag ka multi-day ride. Tigisa lang ha. Tigisa lang ha. Oh, sige. Sa akin ay pera. Kamaster. Ako, inner tube dahil kanina na-flat. Oh, inner tube. Kamaster. Tools. Tools. Pambomba. Bomba. Kailangan magkakasama kayo sa akin. Kaya kailangan magkakasama kayo, hindi kayo pwede mag-iwalay. Saging, sir, saging. Pagkain. Oo. Kamaster.
Sa akin sir, Cloud9 pagka nagutom. Bakbak. Pagkain din. Ano rin? Come on, sir. Extra bib. Okay. Rapid. Multi-day ride eh. Tama. Delight. Electrolytes, the drinks. Yan. Alin? Basket. Patch kit. Prayers na lang para hindi maano, Mm. ma-disgrasya, ganun. Prayers na. Oh, prayers. Bring prayers. Tama yan. Come on, sir. Pag multi-day ride, dapat may multi-tool. Yan. Multi-tool. Come on, sir. Mga range. Hmm? Mga range. Range. Alan range. Yabe, mga ganyan. Sa kanya, power bank. Come on, sir. Sunblock. 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 Pera po, number 1. Pera. Charles. Bike. Bike. Hirap nyo naman mamasdan na. Marami dyan, dadalain to. Sulahin dalang bike. Come on, sir. So pagka mag-multi-day ride, kompleto na tayo sa Sino? bike, tools, Dali nyo sino? at dali nyo yung mayaman yung kaibigan, kagaya ni Doc, para walang problema. Ay, ganda rin, master. Ride body din. Ride body. Ride body. Ayun. Ako po, Master, 1,000 para magkakit pa kayo. Cellphone. Cellphone. Ayan. At syempre, mag-billing kayo sa bahay ninyo kung saan kayo pupunta para madali kayong hanapin. Huwag na. And syempre, sa cellphone ninyo, lagyan nyo emergency contact, tapos Load. identification and load. At mag-ingat kayo, magdala ng prayers, tama. At mag-ingat sa multi-day ride at enjoy nyo mabuti. At dito na nagtatapos ang ating Kapian session brought to you by Spider Philippines! And? And Pico Pico de Pino. Pico de Oro. Pico de Pino. Pico de Pino. Yan, dito sa Marilaki. Happy Father's Day, mga master! Paano sa inyo? And happy 5th anniversary Araw lang sa Bike Shop. Yan.